Hello mga kayangga! Ako po si JJ At ako po si Sha. At ako naman po si Miss Pinky. and welcome po sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel. So may kaunting pagbabago po ngayon dahil for this new episode po natin or sa mga susunod pa nating episode, makikita nyo na po kami live na nagre-record sa harap po ng camera. Okay, so mas magiging exciting po ngayon yung mga contents po natin. And also, bilang pagsunod na rin sa bagong rules po ni YouTube. So ang kwento po natin for today is pinamagatang Binatang Dayo na napamahal sa kapatid ng hasyenderang aswang. Sana po ma-enjoy po ninyo ang kwentong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Gaya ninyo, isa rin akong masugid na tagapakinig ng channel na ito. Kaya naisip kong ibahagi ang naging karanasan ko nang mapadpad kami sa isang hasyenda sa paghanap ng nakatagong kayamanan. Pero ang hindi ko napaghandaan ay kung sino ang makikilala ko roon at ang lihim ng magkapatid na mabubunyag ko rin. Para mas maunawaan ninyo ang lahat, ako si Bagwis. At ito ang aking kwento. Grabe! Ang laki pala ng bahay ninyo, Ma'am Luningning. Nakakalula namang tumira rito sa sobrang lawak at laki ng bahay ninyo. Minana pa namin to sa mga magulang namin eh. Kaya masasanay rin kayo. Siya nga pala. Huwag na huwag niyo nang bubuksan ng mga bintana dahil malamig at simoy ng hangin sa labas ha. Naku, ayos lang yun. Mas masarap nga matulog kapag presko eh. Kaysa naman sa bayan, usok at ingay ng tricycle ang maririnig mo. Naku, iba ang lamig dito, bayani. Baka hindi niyo magustuhan ng dalang lamig ng hangin sa balat ninyo. Napasin ko lang. Bakit parang ang kakapal ng lahat ng kurtina ninyo? At bakit parang napakatahimik yata ng buong asyenda? Wala ba kayong mga katulong ganon? Mas gusto kasi namin ni Therese ang katahimikan. Mas madaling marinig ang mga bulong kapag tahimik ang paligid eh. Bulong? Teka lang. Baka naman multo yung sinasabi ninyo, mama. Hindi multo ang naririnig namin, kundi ang tibok ng mga puso ng bisitang gaya ninyo. Kanina pa ako nakatingin sa inyo mula sa itaas. Ikaw ba si Therese? Naku, pasensya na kung napapatitig ako sa'yo. Sobrang ganda mo kasi. Salamat sa papuri, Bagwis. Sana'y maging komportable kayo sa pananatili ninyo rito. Napako agad ang tingin ko sa nahulog na kutsara habang pababa kami ng hagdan. Napatingin ako kay Therese at doon ko nakita ang kakaibang kislap sa mga mata niya. May halong kaba at paghanga. Sa tuwing malapit siya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa ganda niya o sa bigat ng hanging bumabalot sa loob ng hasyenda, silensyo. Naku, pasensya na kung naabala namin ang gabi ninyo, Teresa. Hindi lang talaga namin inakalang may ganyang kagandang hiyas dito sa gitna ng bukid. Masyado ka naman pala biro, Bagwis. Baka nakakalimutan mong paghahanap ng kayamanan ang sadya ninyo rito, hindi panliligaw. Basta ako. Ang hinahanap ko yung ginto. Pero mukhang si Bagwis eh. Iba na yata ang gustong iyo eh. Ang mga kayamanan dito ay hindi basta nakukuha, bayani. Minsan, ang mga nakabaon, dapat manatiling nakabaon. May punto ka naman, Ma'am Luningning. Pero sayang din kung mauuwi sa wala ang pagod namin sa paghanap sa baul na to. Ang pagod, lumilipas lang. Pero ang pagsisisi, habang buhay mong dala. Sigurado pa kayong handa kayong makitang mahuhukay ninyo? Kami pa ba? Sanay kami sa hirap. Basta malinaw ang usapan at walang masasaktan. Simple lang ang batas dito sa hasyenda ha. Huwag kayong magtanong kung hindi rin lang kayo handang malaman ang totoo. Ang totoo? Tungkol saan? Parang ang dami naman ninyong tinatagong lihim dito sa hasyenda. Ay, halina kayo sa hapagkainan. Doon na nating pag-usapan ang mga bagay na maaari naming ibahagi. Habang naglalakad kami papunta sa dining hall, napansin ko ang pasimpleng paglingon ni Therese
sa mga nakasarang bintana. Alam kong may tinatago ang magkapatid. Sa isip ko, sana hindi sila killer. Tahimik ako nagdasal na makalabas kami ng asyenda ng buhay. Pero pagdating namin doon, napahanga kami ni Bayani sa dami ng nakahandang pagkain. Aba, ang dami namang handa. Parang piyesang pagsalubong niya sa amin ah. Espesyal ang gabing to. Dahil bihirang may mapadpad na bisita dito sa Hacienda Silencio eh. Bakit nga pala napakadilim ng mga pasilyo ninyo? Kakaunti lang yung mga ilaw na nakasindi. Masakit sa mga mata ang sobrang liwanag, Bagwis. Mas gusto namin yung sapat lang. Sapat para makakita. Sa bagay, mas romantiko nga ang dating ng lugar kapag ganyan. Di ba? Oh, kain na kayo. Baka lumamig pa ang hinihanda naming karne. Sariwa yan. Galing sa sarili naming bakahan. Parang kakaibang kulay ng karne ah. Anong klaseng hayop to, ma'am? Huwag tayo munang magtanong na magtanong. Tikman mo na lang, bago mo husgahan. Sarap ah. Lasang bakal na may halong kung anong pampalasa. Pero malinamnam. Baka mapaparami ang kain ko nito ah. Siyempre naman masarap talaga yan, no? Pinaghirapan naming alagaan ng mga alaga naming baka eh. Pinagbasdan ko ang magkapatid habang kumakain at kitang-kita sa mga mukha nila ang kakaibang pananabik. Kahit nag-aalangan na ako, sinuri kong karne sa bawat subo at linamnam ng lasa. Hindi ko alam kung anong klaseng karne iyon, pero parang baka naman. Kaya hindi na ako nagduda at pinagpatuloy ko ang pagkain. Ilang sandali pa, tumigil na silang dalawa sa pagsubo. Oh, Teres, bakit kayo ni Ma'am Nolinding kaunti lang ang kinain ninyo? Aba, yung dami pa naman pagkain sa mesa. Busog na kami. Tsaka, kaunti lang talaga kami kung kumain sa gabi. Naku, salamat po. Sayang ang mga pagkain kung matitira lang eh. Yung sarap-sarap pa naman nito. Pakiramdam ko tuloy. Lalo ako lumalakas sa bawat subo. Mabuti naman kung ganon. Dahil kakailanganin niyo ang lakas sa paghahanap niyo ng mga kayamanan. Saan kaya namin dapat simulan ng paghahanap bukas? May dala naman kaming mapa pero baka may maibigay pa kayo sa aming mga palatandaan. Malay nyo, hindi yun nakabaon sa lupa. Baka narito lang mismo sa loob ng mansyon. Totoo? Ibig mo sabihin? Maaaring nandito lang sa paligid natin yung ginto? Kumikina nga ang ginto, pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa metal. Sa tingin ko, hindi lang ginto ang matatagpuan namin dito. Parang may iba pa kayong gustong ipahiwatig eh. Matalino ka nga, Bagwis. Pero kung minsan, ang talino ang siya ring nagiging mitsa ng kapamakan. Bigla akong napatingala nang makarinig ako ng kaluskos mula sa itaas. Kumurot ang noo ko habang pilit inuunawa ang mga bagay na iyon. Pakiramdam ko, may itinatagong lihim ang magkapatid dito mismo sa loob ng kanilang mansyon. Ramdam ko ang panganib, pero hindi para sa amin, kundi para sa dalawang babaeng nasa harapan namin na mukhang may mabigat na pinagdaraanan. Maya-maya, biglang tumayo si Ningning. Bakas ang matinding seryosong anyo sa mukha niya. Oh, oras na para magpahinga. Ihatid mo na sila sa kanilang silid, Teres. Opo, ate. Halina kayo. Bawal ang magpagala-gala sa pasilyo kapag hating gabi na. Maraming salamat talaga, Mama. Hinahantok na rin ako. Parang biglang bumigat ang mga talukap ng mata ko. Dahil sa kabusugan. Ay, mauna na kayo, Bayani. Gusto ko lang munang magpahangin saglit sa beranda. Sinabi ko nang sarado ang lahat ng bintana at pinto, Bagwis. Huwag kang matigas ang ulo. Halika na, Bagwis. Samahan mo na ako. Baka matakot ka pa kapag nagalit si ate. Sige na nga. Baka ikaw pa ang pagalitan dahil sa akin, Teres eh. Ako, higa na ako kaagad. Magkita-kita na lang tayo sa panaginip ha.
Masarap managinip sa asyenda. Lalo na kapag busog ka. Ano yung sinabi mo, Teres? Parang may narinig akong hindi maganda. Inakay kami ni Teres paakyat sa madilim na hagdanan. Habang hawak ko ang braso ni Bayani, naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Sa kilos pa lang nilang magkapatid, halatang may lihim silang pilit itinatago. Hindi pa ganoon kalalim ang gabi at ang tunay na laro sa Hacienda Silencio ay magsisimula pa lang. Ay, grabe naman ang hilik nito. Parang may makinang nag-uukay sa loob ng silid eh. Ay, hindi na ako matulog ng maayos. Nauuhaw ako ah. Kailangan kong uminom ng tubig. Teka, bakit ba napakadilim dito sa pasilyo na to? Nakalimutan ba nila magbayad ng kuryente? At parang may kakaibang amoy ah. Medyo mabaho. May nakakapasok bang hayop dito sa loob ng mansyon nila? Isang malaking itim na baboy. Teka, paano nakapasok ang ganyang kalaking hayop sa loob ng mansyon? Pumasok ang baboy sa silid nila, Ningning. Pero wala akong narinig na sigaw mula sa loob. Teka, laga ba nila yun? Diyos ko, ano ba nangyayari dito? Ay, naku, mas mabuti pang balik na lang ako sa loob. At magkunguring wala akong nakita. Baka ako pang gawing ulam baka sumikat ang araw. Ay, naku. Oh, Bagwis. Bakit gising ka pa? Bakit mukha kang may nakitang multo yan? Wala. Wala namang Bayani. Uminom lang ako ng tubig. Matulog ka na ulit. Ay, sinabi ko na sa'yo eh. Masarap panaginip dito. Parang hinihiling ako eh. Matulog ka na rin kasi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang pinapanood ang dambuhalang baboy na pumasok sa silid ni Lolingning. Hindi normal ang laki niyon. At mas lalong hindi normal na gumagala iyon sa loob ng mansyon sa ganoong oras. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko habang dahan-dahan akong sumasandal sa pader. Doon ko napatunayang mas malalim pa ang sikreto ng asyendang ito kaysa sa inaasahan ko. Magandang umaga sa inyo. Gising na pala mga bisita namin. Hetong kape oh. Bagong giling yan mula sa taniman namin. Sige na, uminom na kayo. Salamat, Teresa. Pero sa tingin ko, mas ikaw ang nangangailangan ng kape kaysa sa amin eh. Mukhang hindi ka nakatulog na maayos kagabi. Marami lang talagang inaasikaso si ate kagabi. Kaya medyo napuyat ako sa pagtulong sa kanya. Inaasikaso? O nakipagbuno ka sa isang hayop? May mga galos ka sa braso, Teres eh. Parang hindi yan basta sugat lang. Parang nakalmot ka ng hayop. Ito ba? Hindi, nadapa lang ako sa may mga rosas sa hardin kaninang madaling araw. Rosas? O baboy? May nakita kasi akong dambuhalang itim na baboy sa pasilyo kagabi. Pumasok siya sa silid ni Lolingning. Baka nananaginip ka lang dahil sa kinain mo kagabi, Bagwis. Walang baboy sa loob ng mansyong ito. Kung may baboy man, nasa kulungan yun. Maliwanag ang isip ko, Teres. At alam kong hindi pa naginip ang nakita ko. Bakit pumasok ang hayop na yun sa silid ni Lolingning? Sinabi niyang wala akong alam sa mga sinasabi mo eh. Tigilan mo na nga pagtatanong kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Tinitigan ko ng mabuti ang mga galos sa braso ni Teres habang pilit niya iyong itinatago sa likod niya. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Alam kong may alam siya sa nakita ko kagabi. At ang malambing niyang boses, parang maskara lang, pantakip sa lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Anong baboy ba yung pinag-uusapan ninyo? Lalo niyo ako nililito eh. Mabuti ka pa. Himbing na himbing ang tulog habang may mga kababalaghang nangyayari sa paligid. Paano ko malalaman? Ang sarap kaya ng higaan dito. Parang ang niyayakap ako ng kama eh. Tapos ang bango-bango pa. Baka hindi kamang yumayakap sa'yo, kundi panganib Bayani. Kumain na lang kayo. Walang baboy sa loob ng mansyon. Sigurado akong
na malikmata ka lang kagabi, Bagwis. Tama si Teres, Bagwis. Kunin mo lang yun. At saka, pagkain niya no. Hindi ko tatanggihan. Kumain na tayo. Teka Teres, nasan ba si Hilolingning ha? Gusto ko siya makausap tungkol sa nakita ko. Tulog pa si ate. Masama ang pakiramdam niya at ayaw niyang maistorbo. Baka kaya masama ang pakiramdam niya dahil sa baboy na pumasok sa silid niya kagabi. Huwag mong subukin ang pasensya namin, Bagwis. Bisita lang kayo rito. Lalong tumindi ang hinahala ko nang sabihin ni Teres na masama ang pakiramdam ng kapatid niya. Kung may kinalaman kay Lalingning ang baboy na nakita ko, hindi iyon ordinaryong hayop. Napatigin ako kay Bayani na walang kamali-malay at patuloy lang sa pagkain. Kailangan ko siyang mailabas dito bago pa kami maging susunod na ihain sa hapag. Pero wala akong matibay na ebidensya. Kaya kailangan ko munang alamin kung ano talaga ang itinatago nila. Kaya naisipan kong maglakad-lakad kasama si Teres papunta sa kusina. Bakit ang daming kutsilyo dito sa kusina? May kakatayin ba kayong baka? Para yan sa hapunan mamaya. May espesyal kaming ihahanda para sa inyo. Sana naman. Hindi yung itim na baboy ang kakatayin ninyo ha. Mukha kasing matanda na yun eh. Ayan ka na naman Inuungkat mo na naman ang mga bagay na wala naman talaga. Paano nga kung hindi magtatanong kung sariwa pa mga sugat mo ha? Ayos ka lang ba talaga? Nagamot mo na ba yan? Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Alam mo, kung minsan, ang pananahimik ang siyang nakapagliligtas ng buhay, Bagwis. Sino ba kasing pinoprotektahan mo? Ang sarili mo? O ang kapatid mo? Ang buong hasyenda silensyo. May utang na binabayaran tuwing gabi. Anong klaseng utang? Sabihin mo na kasi sa akin ang totoo, Teres. Umalis na kayo habang maliwanag pa ang araw, pakiusap, Bagwis. At wag na wag ninyong ikukwento sa ibang nakita niyo dito sa mansyon. Nakikiusap ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi siya nagbibiro. Ang mga galos sa braso niya ay hindi aksidente, kundi marka ng pakikipaglaban sa halimaw na nananahan mismo sa loob ng bahay na ito. Gusto ko man siyang tulungan ng lubos. Mas una kong iniisip ang kaligtasan namin ni Bayani bago pa tuluyang dumilim. Kaya agad akong nagpunta kay Bayani. Bayani, mag-impake ka na. Aalis na tayo dito ngayon din. Ano? Abay kagabi lang tayo dumating dito Hindi pa nga tayo nakakapaglibot sa buong asyenda. Paano na yung kayamanan? Wala nang paglilibot ang mangyayari. Mamamatay tayo rito kapag nalatili pa tayo. Nakita mo ba ang mukha ni Teres? Abay parang maiyak-iyak na siya kanina habang nakatingin sa atin Wala ka ba talagang awa, Bagwis? Dalawa lang sila rito. At saka gusto ko pa rin mahanap yung nakabaong ginto, no? Naiiyak siya dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa atin, Bayani. Hindi tayo mga bisita dito. Pagkain tayo. At saan niyo balak pumunta, ha? Hindi man na kayo magpapaalam sa may-ari ng bahay? Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin, Lolingnig. Pero may kailangan kaming asikasuhin sa bayan Sayang naman. Nagpahanda pa naman ako ng malaking piging para sa inyong dalawa. Busog pa kami. Sa tingin ko, mas kailangan ninyong pakainin yung alaga ninyo sa itaas kaysa sa amin. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi lumulubog ang araw. At kapag nangyari yon, hindi na kayo makakatakas. Nakatayo si Lolingning sa tapat ng pinto. Parang reyna ng kadiliman na handa kaming sakmalin. Nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Tila minamasdan ang bawat galaw namin. Gusto ko pang malaman ang tinatago nila pero nanaig ang takot ko. Duwag na kong duwag pero kung ikaw ang nasa kalagayan ko, malamang tatakas ka rin. Biglang itinulak ni Bayani si Lolingning para makadaan kami. Napaupo siya sa gilid ng pinto habang si Teres mabilis na niyakap at inalo ang kapatid niya. Umiiyak at nagsusumamo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Hinila ko si Bayani at kumaripas na kami palabas ng mansyon.
Bilisan mo na, Bayani. Huwag ka nang lilingon! Nakita mo ba yun? Yung mga kuko niya, parang nag-iba. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, makalabas tayo sa bakuran ng asyenda. Huwag niyo kami iiwan! Pakiusap! Tulungan ninyo si ate! Babalik kami, Teres! Maghanap lang kami ng tulong sa bayan. Hindi kayo makakalayo. Kailangan ninyo akong tulungan. Narinig mo ba yun? Hindi na tao ang boses niya, Bagwis. Magpakatatag ka lang, Bayani. Malapit na tayo sa kalsada. Sinasabi ko na nga ba dapat kung na lang tayo natulog sa ino pa ang kubo sa bayan. Ngayon ka pa talaga nagre-reklamo? Takbo na ng takbo! Narating namin ang dulo ng hasyenda na halos mapatid ang hininga sa sobrang pagod. Madilim na rin noon sa di kalayuan. May isang maliit na dampa sa gilid ng kalsada at ang ilaw ng gasera roon ay parang parolang gumagabay sa gitna ng gabi. Doon namin nakilala si Lola Liwanag, isang misteryosong matanda na ang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Alam ko kung bakit kayo naparito. Galing kayo sa mansyon sa Hacienda Silencio. Lola, tulungan niyo po kami. May halimaw sa loob ng mansyon ni Lalingning. Ang kiwig ay hindi lamang karaniwang aswang. Isa yung sumpang dumadaloy sa dugo ng kanilang angkan. Kiwig, akala ko, aswang yan na mahilig sa buntis eh. Wala naman kaming kasamang buntis, di ba? Iba ang kiwig, iho. Gumagapang sila sa silong at nagiging baboy kapag sumasapit ang gabi. Paano po namin sila mapipigilan? Gusto naming mailigtas sa magkapatid. Hindi sapat ang simpleng dasal laban sa aswang na gaya ng kiwig. Teka, may baril po ba kayo dyan, Lola? O kahit granada man lang. Para matapos na yung kiwig na yan. Mas mabisa ang asin at abo sa pagpatay sa kiwig, iho. Ibigay na po ninyo sa amin ang kailangan namin. Babalik kami sa mansyon ng magkapatid. Pumasok si Lola Liwanag sa dampa at paglabas niya, may dala siyang supot ng asin na hinaluan ng abo ng sinunog na palaba. Pero ang pinaka nakakakilabot na iniabot niya sa akin ay ang mahaba at tuyong buntot ng pagi. Ang mga tinik nito handang tumarak at lumason sa sinumang tamaan. Ayon sa kanya, iyon lang ang tanging paraan para maibalik sa pagiging tao ang isang kiwig. Ang sugatan ito gamit ang sandatang nagmula sa dagat. Gamitin ninyo ang asin para mapahina siya. Pero ang buntot ng pagi ang magbabalik sa kanya sa pagiging tao. Salamat, Lola. Gagawin namin ang lahat para matapos ng lihim ng magkapatid na yon. Sigurado ka pa talaga dito, Bagwis? Baka tayo lang ang mauwi sa ihawan sa kamay ng dalawang yun eh. Mag-ingat kayo sa kanilang laway. Kapag nalawayan kayo, ay magiging kauri na nila kayo. Handa na ako, Bayani. Hawakan mong supot ng abo at tibahin mo ang loob mo. Sige, pero kapag namatay tayo, ikaw ang sisisihin ko sa kabilang buhay ah. Ano ba? Kapag sabay tayong namatay, baka ikaw pa nga ba una dyan eh. Tara na! Humayo na kayo bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang mga kaluluwa. Pangako, Lola. May ibabalik namin ang kapayapaan ng asyenda. Bit-bit ang mga gamit na ibinigay ni Lola Liwanag. Dahan-dahan kaming bumalik sa Hacienda Silencio. Parang mas bumigat ang hangin sa paligid at inaamoy ko rin ang malansang amoy ng karne. Para tandaan na nasa malapit lang ang kiwig. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng sikmura ko na makita ulit ang malaking itim na baboy. Pero kailangan kong magpakatatag para sa aming lahat. Narinig mo yan? May kumakalas ko sa mga tuyong dahon. Bagwis, may nakikita akong dalawang pulang mata sa dilim. Nakakatakot.
ihanda mo ng asin. Sa bilang ng 3, isaboy mo agad sa kanya, ha? Bakit? Bumalik pa kayo! Dahil hindi namin kayang iwan ka sa ganyang kalagayan, Luningning. Saluhin mo to! Asin na to! Hindi! Itigil niyo na yan! Ngayon na ba yan eh? Lola, eto na! Eto para sa'yo! Bumalik ka na sa pagkatao mo! Buong lakas kong iwinasiwas ang buntot ng pagi at tinamaan ang kiwig sa braso. Umalingaw-ngaw sa buong asyenda ang nakakabinging tili nito. Unti-unting lumiit ang anyo niya. Naghalo ang maiitim na balahibo at bumagsak siyang duguan sa lupa hanggang sa tuluyang magbalik sa pagkatao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagulat ako nang makitang si Luningning pala yun. Agad kong hinubad ang suot ko, ipinambalot sa kanya. Saka ko siya binuhat pabalik sa mansyon. Uy, Bagwis, daan-daan lang sa pagbukas sa kanya. Akala mo basa ako ng bigas si Luningning? Ano ba, tumulong ka na lang kaya? Kaysa puro ka reklamo dyan. Malayo-layo pang lalakarin natin. Ito na malapit na. Tanong ko ng pintuan nila. Teka lang. Baka naman pagpasok natin, tayo naman ang lamunin sa loob ha. Ano ba, tigilan mo nga ako, Bayani? Ang bigat-bigat na nga ang binubuhat ko eh. Dinadagdagan mo pa ng ingay mo. Ate! Diyos ko! Anong nangyari sa kanya? Teka, kumalma ka lang. Ligtas siya, Teres. Pero kailangan natin siyang maipasok agad sa loob bago pa may makakita sa kanya. Salamat. Akala ko tuluyan na siya mawawala eh. Salamat. At nailigtas niyo siya. Huwag kang mag-alala, Teres. Nandito naman ang asin power ko eh. Pero teka, bakit parang amoy chicharo ng paligid? Bayani, seryosong usapan to. Manahimik ka muna. Kung ayaw mong ikaw ang gawin kong chicharon dyan. Pasensya na kayo. Sa silid niyo muna natin ihiga si Ate Luningning. Tapos, nayaaminin ako sa inyo. Binuhat ko ang nangihinang katawan ni Luningning papasok sa marangyang silid ng Hacienda Silencio. Sa kabila ng yaman ng paligid, ramdam ko ang lungkot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Inihiga namin siya sa malambot na kama, habang si Teres ay hindi mapigilan sa pag-iyak. Tahimik lang ako nakatingin sa sugat ni Luningning, sa marka ng buntot ng pagi na nagbalik sa kanya sa pagiging tao. Ilang sandali pa, nagsalita na rin si Teres. Hindi niya ginusto ito, Baguis. Nagsimula ang lahat sa gubat. Niyanggaw siya ng isang kiwig. Teka, hindi ko pa rin maunawaan kung paano siya naging kiwig eh. Hindi ba matagal na kayo naninirahan dito? Ito ang nangyari sa kanya. Minsan, humingi siya ng tulong sa isang matanda sa gubat. Pero yun pala ang magiging simula ng lahat. Dahil niyanggaw siya nito. Mula noon, tuwing sasapit ang gabi, nag-iiba na ang anyo niya. Kaya pala, parang mahilig siyang gumala sa gabi ano? Pero bakit kailangan pa ninyong mandami ng tao? Hindi kami pumapatay ng tao. Kumukuha kami ng mga trabahador para may makasama ako dito sa mansyon. Natatakot din ako sa ate ko kapag nagbabago siya ng anyo. Pero hindi ko siya kayang iwan. Siya na lang ang natitira sa akin. At alam kong hindi ko kakayanin na mawala siya. Ginagawa mo silang panangga para hindi ako mabalingan ng gutom niya? Hindi ganon. Kailangan ko lang ng mga kasama para mapigil siya tuwing gabi. Kapag nagwawala si ate, wala na akong ibang maisip na paraan para mabuhay kaming dalawa ng magkasama. Ang bigat pala ng buhay ninyo rito. Kawawa naman kayo. Ang laki nga ng bahay ninyo eh, may pera kayo. Pero ang lungkot naman ng buhay ninyo. Teres, sa tingin ko, may paraan pa para magamot ang nangyari sa kapatid mo. Talaga? Tutulungan niyo ba kami? Hindi ko na kaya ito na mag-isa, Baguis eh.
Kaya nakikiusap ako, tulungan niyo kami ni ate. Tumulo ang mga luha ni Therese at nakita ko sa mukha niya ang pag-asa. Doon ko lubos na naiintindihan ang bigat ng pasaning dala nilang magkapatid. Lalo na si Therese na kailangang mabuhay kasama ang aswang niyang kapatid. Pero imbis na matakot o magalit, awa ang naramdaman ko. Hindi halimaw si Ningning. Biktima rin siya ng isang malupit na pagkakataon sa gitna ng madilim na kagubatan. Mananatili kami rito sa mansyon ni Therese. Tutulungan ka naming hanapin ang lunas para kay Ningning. Talaga? Kahit alam na ninyo ang totoo, hindi ninyo kami isusambong sa mga tao? Basta, may walang sawang kanin at karne dito. Ayos ako doon. Teka lang, may pagkain ba kayong hindi ganong maalat? Ay, wag mo na nga siyang pansinin, Therese. Gagawin namin ito dahil nararamdaman kong mabuti kayong tao. Salamat, Bagwis. Biglang gumaan ang pakiramdam ko ngayong alam kong hindi na ako nag-iisa sa paghahanap ng lunas para sa ate ko. Therese, nasan ako? Bakit ang hapdi ng braso ko? Oh, gising ka na pala. Huwag ka munang gumalaw. Dilagyan namin ng gamot ng sugat mo. Bagwis? Bakit? Bakit niyo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng nakita ninyo? Kasi sabi ni Bagwis, sayang naman daw ang ganda mo kung mauuwi lang sa pagiging lechon tuwing gabi. Ay, dahil alam kong naroon pa rin ang tunay na Ningning sa loob ng halimaw na yon. Lumipas ang ilang araw at mas lalo kaming naging malapit ni Therese. Namangha ako sa kanya. Sa kabila ng takot niya sa kapatid na nagiging kiwig tuwing gabi, hindi pa rin natinag ang pagmamahal niya rito. Doon ko naunawaan na ang tunay na lakas ay wala sa talim ng armas, kundi sa tibay ng loob na harapin ang katotohanan. Unti-unti ring bumalik ang liwanag sa mansyon. At ng araw na iyon, ipinakita ko sa kanya ang mapa ng kayamanang hahanapin namin. Bagwis, tingnan mo tong mapa oh. Alam ko kung saan tumuturo ang mga markang to. Sigurado ka ba dyan? Ang tagal na namin sinusubukang unawain ng mga simbolong to pero wala talaga akong makuha eh. Kabisado ko ang bawat sulok ng hasyenda at ng gubat sa paligid. Ang bunganga ng leon na tinutukoy rito, yun ang lumang kuweba sa likod ng talon. Kaya ibig sabihin, malapit na natin makuha ang ginto? Yayaman na ako at makakabili ng malawak na lupa. Uy, manahimik ka nga muna. Hindi ko akalaing ikaw lang pala makakabasa nitong mapa. May mga nagbabantay sa lugar na yon. Pero tutulungan ko kayong makaiwas sa panganib. Uy, Bagwis! Nakatitig kay Therese eh. Baka mamaya yan. Maging kiwig ka na rin dyan. Ano ba, tumahimik ka nga dyan, bayani? Baka gusto mo, isaboy ko sa itong natitirang asin eh. Bagay naman kayo, Bagwis eh. At saka, mabait ang kapatid ko. Mapagmahal din yun. Basta sa mapa na mo lang tayo tumutok ha. At sa kung paano natin makukuha ang lunas bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Habang pinakikinggan ko sila Ningning na magpaliwanag ng mga lihim ng kanilang lupain, lalo akong humanga sa kanya. Ang halimaw na kinatatakutan ko, may ginento ang puso pala at mas malalim ang pangunawa sa kalikasan kaysa sa amin. Doon ko naisip na minsan, ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa pagiging kakaiba niya, kundi sa kung paano siya bumabangon sa kabila ng lahat. Teka lang, gumagabi na naman. Ningning, hindi ka ba magbabagong anyo ngayon? Baka bigla mo na lang akong katagin eh. Depende. Kung itutuloy mo pa ang pangungulit mo, bayani, mukhang masarap ang lieg mo ngayong gabi eh. Bagis! Proteksyon! Ilabas mo na ang puntot pagi! Ano ba, kumalma ka nga. Hanggat magkakasama tayo rito, walang masamang mangyayari. Hindi ba, Ningning?
Pangako. At dahil sa tulong ninyo, baka ito na ang huling gabing matatakot ako sa sarili ko. Masaya akong nandito kayo. Para nagkaroon kami ng bagong pamilya dahil sa inyong dalawa. Maraming salamat talaga, Bagwis. Sila ka pa sasalamatan mo? Salamat din sa'yo, Bayani. Ganito, bukas sa bukas, pupuntahan natin ang kuweba. Kailangan nating malaman kung anong naroon. Ay, sige na nga. Basta Bagwis, ikaw ang mauuna ha. Ako ang magdadala ng mga makakain. At ng asin, siyempre. Maraming salamat uli, Bagwis Bayani. Handa akong harapin ng gubat bilang tao. Handaan na rin kaming samahan kayo ni Therese. Makikita natin ang kayamanan at mahahanap din natin ang lunas para sa'yo. Hindi na mabigat ang hangin sa Hacienda Silencio. Kahit may kaba pa rin kami sa paglalakbay kinabukasan, may kasama na iyong pag-asa. Ang dating amoy bulok na karne ay napalitan na ng samyo ng basang lupa matapos ang ulan. Handa na kaming tuklasin ang lihim ng mapa at mapatunayang sapat ang tapang at pagkakaisa laban sa kahit anong aswang. Pero ng gabing iyon, nilapitan ako ng isang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Ma'am Fernando. Iyo, kailangan natin mag-usap. Lalaki sa lalaki. At bilang tagapagtanggol ng bayang ito, alam nating dalawa kung anong klaseng halimaw ang itinatago sa loob ng mansyon. Dahil lang ako rito, Mang Fernando. Tsaka isa pa, wala akong alam sa halimaw na sinasabi po ninyo. Kaya, diretsuhin niyo na nga po ako. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin At dito pa ninyo ako kinausap. Matalino kayo. Gusto ko lang protekta ka ng mga tao. Lalo na ang lupaing ito na unti-unti nang nilalaso ng isang aswang. Isipin mo ang kapayapaan ng Hacienda Silencio. Kung mawawala ang panganib na dala nila Ningning. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo tungkol kilo Ningning. Huwag kang magpabulag sa ganda ng isang nilalang na kaya kang lamunin kapag nagutom siya. Mas mabuti pang ituro mo sa akin kung saan siya nagpupunta tuwing nagiging baboy siya sa gabi. Ano ba talagang kailangan ninyo sa kanya? At anong sinasabi ninyong nagiging baboy? Hindi ko siya nakitang nagiging baboy, Mang Fernando. Masyado ka matalino para sa isang dayuhang gaya mo. Pero kulang ka rin sa diskarte, iyo. Isipin mo na lang ang gantimpalang naghihintay sa'yo kapag naging bayani ka sa paningin ng mga tao rito. Hindi ko kailangan ng medalya kung may mapapahamak lang din. Wala kayong mapapala sa akin. Isang malaking pagkakamali ang kampihan ng isang kiwig. Basta tandaan mo, Bagwis, kapag nagsimula ng kaguluhan, walang pinipili ang bala ko. Tao man o hayop. Sige, subukan mo lang na gawin siya ng masama. At makikita ninyo kung paano ko magalit. Nanindig ang balahibo ko. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa talas ng titig ni Mang Fernando. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kislap ng kasakimang nakakapangilabot. Gusto niyang gamitin ang pagiging aswang ni Lolingning at ang takot ng mga tao para maagaw ang hasyenda. Pero hindi ko hahayaang maging biktima ang magkapatid sa murimin niyang balak. Lolingning, Therese, bilisan na natin ang pag-alis dito bago pa sumugod ang bombaryo. Narinig ko masamang balak ni Mang Fernando. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Bakit sila susugod dito, Bagwis? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Gusto niyo maagaw ang lupa ninyo at gagamitin yung dahilan ng pagiging aswang mo para mapalayas kayo. O baka ipapatay pa niya kayo. So kaya wag muna tayo magtago. Diyos ko, alam kong sakim ang matandang yun, pero hindi ko inakalang aabot siya sa ganito. Ano nang gagawin natin ngayon, Bagwis? Pag-iimpakin na tayo ng mahalagang gamit ninyo, Therese. Aalis tayo bago pa mag-umaga. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Dahil ng mga oras, maaari nila tayong salakayin. Teka lang. Paano mga makakain ko? At yung asin? Kailangan natin yung palaban sa mga tauhan niya, no? Hindi magdala ka ng maraming pagkain, Bayani. At dalihin mo rin ang mga sandata. Buhay natin ang nakataya dito. Hindi ako papayag na maagaw niya ang kaisa-isang alaala ng mga magulang namin. Haharapin ko siya kung kinakailangan.
Kahit ano pang maging kahihinatnat nito. Hindi mo haharapin yun na mag-isa, Luningning. Magtago muna tayo sa gubat. Hindi nila tayo kagad matutunton. Tama ka, Bagwis. Kabisado namin ang bawat sulok ng gubat na ito. Tara na, habang madilim pa, kailangan na natin makalayo. Nagsimula kaming kumilos sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Bit-bit ang bigat ng aming mga lihim. Ramdam ko ang kaba ni Luningning, pero mas nangingibabaw ang hangarin naming wakasan ang sumpang ito. Bawat hakbang namin sa malambot na lupa ay tila isang panunumpa. Hindi namin nahayaan ang kasamaan ng isang tao ang magiging hadlang sa aming misyon. Kaya ng gabing iyon, mabilis kaming umalis. Teka, naririnig niyo yun? Parang may sumusunod sa atin sa likod ng mga punong yun ah. Naaamoy ko ang usok ng tabako ni Mang Fernando. Malapit na siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nadadakip. Dito tayo dumaan sa landas na to. Mas masukal dito kaya may ihirapan silang sumunod. At wag na wag kayong iwari sa akin ha. Kahit ano pa mangyari. Malayo pa bang kuweba na nasa mapa? Parang nauubusan ako ng hinga sa bilis ng lakad natin eh. Kunting tiis na lang, Teres. Malapit na tayo sa kabila ng sapa. Kapag narating natin ang kuwebang yun, magiging iligtas na tayo roon. Kahit pansamantala lang. Sana naman may maayos sa mahihigaan doon. At hindi puro panikit ahas ang pumugat sa atin. Baka imbis sa sumpa mawala eh. Buhay ko pa ang una makuha sa sobrang takot. Kapag ikaw naman ang naunang makuha bayani, maayos ka naming ibuburo sa gitna ng mga orkidyas. Pero sa ngayon, itikom mo muna yung bibig mo ha. Para hindi tayo matuntun. Salamat, Bagwis sa hindi pagtalikod sa amin kahit alam mong mapanganib. Sinabi ko na sa inyo, pamilya na ang turing ko sa inyo. At kapag pamilya, walang iniiwanan. Naririnig ko ng agos ng tubig. Malapit na tayo sa sapa. Bilisan nyo! Baka abutan tayo ng liwanag dito at makita pa tayo ng mga humahabol sa atin. Parang musika sa pandinig ko ang boses ni Teres. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit hapong-hapo na ang mga binti ko, hindi ako pwedeng huminto habang may kailangan akong tulungan. Sa totoo lang, gusto ko nang ipagpag si Mang Fernando sa sobrang sakim niya sa pera. Pero nagpigil ako. Kaunti na lang at makakarating na kami. Isa na lang at makakatawid na tayo. Luningning, ikaw munang mauna para makasiguro tayong ligtas ka. Sige, medyo malalim dito. Pero kaya naman tong tawirin. Kumapit kayong mabuti sa kahoy na to para hindi kayo tangay ng malakas na agos. Teka lang. Hindi ako marunong lumangoy eh. Paano kung may buhaya o kung anumang dinalang dyan sa ilalim? Walang buhaya rito, bayani. Ano ba? Puro bato lang yan. Kumapit ka na maigpit sa hawak kong kahoy ha. At huwag kang bibitiw. Kakayanin natin ito. Basta't magtutulungan tayo. Isipin na lang ninyo kung gaano kaganda ang bukas kapag natapos na ang lahat ng ito. Huwag na kayo magtago! Alam kong nasa paligid lang kayo. Lumabas na kayo kung ayaw ninyo masaktan! Teka, bilisan ninyo. Naroon na sila malapit sa mga puno ng bilapil. Huwag kayong lilingon. Diretso lang ang lakad. Dito, may maliit na kuweba sa ilalim ng mga ugat ng puno. Maaari tayo magkubli rito hanggang sa makalampas sila. Hindi ako salamat sa Diyos. Akala ko talaga, ako na yung unang lalamunin eh. Abay ang lamig ng tubig. Parang yelo na kumakapit sa balat ko. Tumahimik lang muna tayong lahat. Naririnig ko yung mga yabag nila sa ibabaw natin. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay ha. Kung kaya ninyong pigilan kahit paghinga ninyo, hanggang sa makalampas sila, gawin ninyo. Nagtago kami sa ilalim ng malalaking ugat ng balete. Habang hanggang baywang na ang tubig. Ramdam ko ang paginginig ni Bayani sa tabi ko at ang pagpigil ng paghinga ni Teres at Luningning. Sa itaas, dinig ko ang pagmumura ni Mang Fernando at ang tunog ng baril na kanyang kinakasa. Isang maling galaw lang, katapusan na namin. Mukhang lumalampas na sila. Akala nila, nakatawid na tayo sa kabilang bundok eh no? Pwede na tayong lumabas, pero dahan-dahan lang.
Sisilipin ko muna kung wala na talaga sila. Salamat naman. Akala ko, yun ang huling gabi ko bilang tao eh. Muntik na ako mag-anyong baboy kanina sa sobrang takot at tensyon. Ang galing mo lang, Ningning. Napanatili mong pagbibigyan sa sarili mo. Patunay yan na mas matibay ang loob mo kaysa sa halimaw na isinumpa sa'yo. Nakita ba ninyong mukha ni Mang Fernando? Mukhang mahihimatay na sa galit dahil hindi niya tayo nakita. Sinabi ko na sa inyo eh. Kapag kasama ninyo ako, sinuswerte kayo. Pero sa totoo lang, gutom na talaga ako eh. Gusto ko nang kumain. Ay, hindi ka na talaga nagbabago, bayani. Kahit kamatayan na ang kaharap natin, pagkain pa rin ng laman ng isip mo. Tara na. Ayun na ang bugad ng kuweba. Sa tuktok ng burol. Ito na ang huling yugto ng paglalakbay natin. Handa na ba kayong malaman ang tunay na lihim ng pamilya ko at ng lupaing ito? Handa na ako, Ningning. Ano man ang matuklasan natin sa loob, haharapin natin yun ang magkakasama. Sa wakas, matatapos na rin ang matagal nating pagtatago sa dilim, ate. Sisikat din ang araw para sa'yo. Pangako yan. Sige na. Mauna na kayo sa loob. Basta, siguraduhin lang ninyong walang aswang doon na mas masungit pa kay Ningning, ha? Sa harap ng madilim na lagusan ng kuweba, tumigil muna kami para humugot ng lakas. Bawat isa sa amin may dalang determinasyon at higit sa lahat, magkakasama pa rin kami. Alam kong hindi magiging madali ang haharapin namin sa loob. Pero sa mga sandaling iyon, hindi ako natatakot. Handa na akong tapusin ang sinimulan namin para sa magkapatid at para sa kayabaran. Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo nakikita ang aswang na yan. Surugin ninyo ang lahat ng maaari nilang pagtaguan. Teka lang, bakit parang namimisto lang dagat ng silong ang paligid? Bagwis, mukhang matutunto na tayo ng matandang yan. Tris, pumasok na kayo ni Ningning sa loob. Kami nang bahala rito sa labas. Hindi ba, Gwes? Hindi ko kayo iiwan sa panganib na ako rin naman ang dahilan. Naamoy ko sila at may kasama silang hindi taga rito. Huli na kayo! Mang Fernando! Tama ka, Ningning. Ibinapakilala ko ang bagong kakampi sa paglilinis sa mga aswang sa bayang to. Sa wakas, ang huling lahi ng Kiwig. Pagkatapos ng gabing to, magiging akin ang teritoryong to! Ano yung nilalang na yan? Diyos ko, nakakatakot ang anyo niya. Isa yung ligaw na aswang na nakipagsabuatan sa tao. Wala nang talagang pinipili si Mang Fernando. Basta makuha lang ang gusto niya. Salot ka! Kung balak mong saktan ang kaibigan namin, kami muna ang harapin mo! Sugod! Huwag kayong magtitira! Patayin silang lahat! Nagsimula ang kaguluhan ng hindi ko inaasahan. Ang liwanag mula sa mga sulo ni Mang Fernando ang nagsilbing gabay para salakayin kami. Pero hindi ako papayag. Mahigpit kong hawak ang sibat. Kinakabahan man ako. Kailangan kong manalo. Gusto kong matulungan ang magkapatid at matuldukan ang kasamaan ni Mang Fernando. Pero sa gitna ng lahat, nagulat ako nang unti-unting magbago ang anyo ni Ningning. Patawad, Bagwis. Kailangan ko tong gawin. Ako ang haharap sa aswang na yan. Gawin mo ang dapat mong gawin, Ningning. Kami nang pahala sa mga tauhan ni Mang Fernando. Isang maamong Kiwig. Nakakatawang isipin na isang tulad mo ang namamayani sa Asena Silenza! Ang daldal mo naman! Bagwis, ako nang palaro sa may hawak ng buntot ng pagi! Bayani, mag-ingat ka. Hindi dapat tamaan ng buntot ng pagi si Ate Ningning. Yan ang nararapat sa inyo! Isa kang kampo ng dilim na Ningning! Dapat ka maglaho sa mandagda! Hindi kami ang masama rito, Mang Fernando! Ikaw ang nagdala ng kademonyohan sa lupang to! Huwag kang magpadala sa sinasabi niya, Ningning. Sa kalaban ko tumutok! Handa ka namang mamatay, munting Kiwig! Magiging akin na ang asyento niya! Ang teritoryo mo sa sementeryo ang bagsak!
Mukhang kailangan mo ng tinding ayos sa mukha pagkatapos ito. Ah! Nagpalitan ng suntok at sipa si Bayani at ang mga tauhan ni Mang Fernando. Kahit mabangis na nilalang na sila Ningning, nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang kabutihang gustong burahin ni Mang Fernando. Hindi ako papayag na tuluyan siyang lamunin ng kasamaan dahil lang sa kasakiman ng isang tao. Bayani! Sa kaliwa mo! Bisa mo! Salakayan mo siya ngayon! Ito para sa'yo! Akala ba ninyo? Ganun lang kadali kaming talunin? Practice ko pa lang ang paglusong natin sa sapa kanina. Ah! Hetong sa inyo! Hindi porkit babae ako, mahina na ako! Marunong din ako lumaban! Aray, Nodel! Iisang pangkat lang sila ng mahihina at isang halimaw. Hindi ba ninyo matapos-tapos? Lumayo kayo sa mga kaibigan ko! Yeah! Yeah! Ah! Mabilis ka pa kasi isang babae, pero hindi sa matabilis mo para daigin ang lakas ko! Bayani, gamitin mo na ang mga ugat ng puno. Kailangan silang matisod habang abala pa ang aswang. Ako nang bahala, Bagwis. Magkita-kita na lang tayo sa impyerno, mga tao ni Mang Fernando! Ah! Ito na ang pagkakataon ko habang abala siya sa pakikipaglaban sa aswang! Naging madugo ang labanan sa labas ng kuweba. Habang nakikipagbuno sila ni Ning sa lalaking aswang, hindi namin napansin ang bilis ng galaw ni Mang Fernando. Bawat saksak at hampas niya gamit ang buntot ng pagikilo ni Ning ay punong-puno ng galit at wala akong nagawa kundi ang sumigaw. Bagwis! Hindi ko kaya! Sinabi ko na sa'yo, Ningning eh. Walang aswang na makakatagal sa buntot ng pagi na ito! Ningning, wag! Bayani, pigilan yung mga tauhan niya. Kailangan ko makalapit kay Ningning. Bumabalik ka siya sa pagkatao niya! Ate Ningning! Huwag kang bibitaw! Pakiusap! Mang Fernando, ayop ka talaga! Bakit kailangan mong gawin ito sa sarili mong kababayan? Tapos na ang paghahari mo sa asyenda, Ningning. Oras na para mamatay ang huling kiwig! Bagwis, tumakas na kayo. Wala na akong lakas. Alam mong ako ang kumuha sa huli niyang hininga, Fernando! Hindi! Ako ang tatapos sa kanya para matiyak kong hindi na siya kailangang mabubuhay pa! Mapapatay mo lang siya kapag napatay mo muna ako! Nangkigil ako nang tumama ang tinik ng pagi sa balikat nila Ningning at sa isang iglap. Nagbalik siya sa anyong tao. Nakita ko siyang bumagsak sa lupa. Sugatan, nangihina at wala ng panlaban. Parang sinusunog ng lason ng pagi ang balat niya. Pero sa sandaling iyon, nawala ang takot ko. Tumayo ako sa harap niya, handang ipagtanggol siya. Hindi ko hayaang saktan ka pa niya, Ningning. Aba, ang bayaning si Bagwis. Akala mo ba, matatalo mo kami sa tapang-tapangan mo lang, ha? Hindi lang tapang ang dala ko, Mang Fernando. Hindi ikaw ang nararapat sa Hacienda Silencio. Mamamatay ka kasama ang halimaw na yan. Sagunin niyo siya! Tumabi kayo! Akin ang babae niyan! Huwag mo akong haragin kung ayaw mong dukutin ko ang puso mo! Tubukan ninyo! Bagwis, nasa likod mo lang ako. Handa ako mamatay, basta kasama ko kayo! Kasama rin ninyo ako! Walang iwanan hanggang sa huli! Bagwis, wag kayong mamamatay. Hindi dahil mamamatay, Ningning. Sisikat ang araw para sa atin. Ipapangako ko yan. Wala nang bukas para sa inyo! Ito lang wakas ninyo! Habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng bukan ni Wayway, sabay-sabay namin silang hinarap. Hinarangan ko si Ningning, handang saluhin ang anumang hampas para sa kanya. Kasabay nun, sabay rin kaming sumugod sa kalaban. Hindi kami pwedeng magpatalo. Pero sa gitna ng laban, hindi ko napansing nahulog pala ang mapa mula sa vest ko at agad iyong napulot
ni Mang Fernando. Mapa. Mapa ng kayamanan? Aba sa wakas! Ang tagal ko hinintay na mahawakan yung bagwes! Ang mapa ko! Mang Fernando! Wala ka ba kukuhang ginto dyan? Hindi yan para sa kayamanan. Para yan sa kapayapaan ng asyenda! Kapayapaan? Akala mo ba ututo ako, ha? Alam kong higit pa sa ginto ang itinuturo ng mapang yan. Ano ba talagang sinasabi mo, Mang Fernando? Lumang mapa lang yan na minana sa mga nidunong ni Bagwis. Hindi lang yan basta lumang mapa. Yan ang gabay patungo sa tala ng liwanag. Ang medalyong kayang tumapos sa anumang sumpa! Ang tala. Yun ang kailangan ko para tuluyan na akong makalaya sa pagiging kiwig. Ibalik mo sa akin yan! Wala kang alam sa kasaysayan ng bagay na hawak mo! Kapag nahanap mo ang medalyon, ibigay mo yan sa akin, Fernando. At tayaan kitang mabuhay! Tumahimik ka nga dyan, aswang! Bagwis, alam mo ba kung kanina talaga nagmula ang mapang yan? Bagwis, anong ibig niyang sabihin? May tinatago ka ba sa amin? Nanlamig ang buo kong katawan nang mapunta kay Mang Fernando ang mapa. Hindi lang yun basta papel. Yun ang huling alaala ng aking ama at ang misyong iniwan niya sa akin bago siya nawala. Akala ko noon para lang iyon sa kayamanan. Pero pakiramdam ko may alam si Mang Fernando sa katotohanan na matagal nang ibinaon sa limod at sa kasalanang ayaw nang ungkatin. Alam mo ba, Teres, na ang pamilya mo ang tunay na may-ari ng medalyong hinahanap nila? Ano? Pero, ang sabi ni Lola, ninakaw ang antigong medalyon namin noong mga bata pa kami. Tama! At ang magnanakaw na iyon, walang iba, kundi ang ama ni Bagwis. Pasensya na, Teres. Sana mapatawad din yung pamilya namin sa ginawa niya sa pamilya ninyo. Kamakailan ko nga lang din nalaman yung totoong yun eh. Teka sandali lang. Ibig sabihin, ang misyong ito pala para itama ang kasalanan ng ama ni Bagwis sa pamilya ni Teres. Misyong pagdanakaw yan. Ninakawan nila ang pamilya ninyo, Teres. Kaya naging madali para kay Luningning na masadlak sa sumpa. Kaya pala, ganun na lang ang pagpupursige mong mahanap ito, Bagwis. Bagwis, tumingin ka sa akin. Totoo ba ang sinasabi ng matandang ito? Teres, kahapon ka lang nilalaman. Kaya ko to hinahanap para gumaling sila Ningning at may tuwid ang pagkakabali ng aming pamilya. Sana mapatawad mo ko. Isang sa huli. Huli na ang lahat. Dahil ako na ang magbabay-ari ng medalyong yan. Parang gumuho ang mundo ko nang makita ko ang sakit sa mga mata ni Teres. Ang misyong akala ko'y kabayanihan. Isa na palang paraan ng paghingi ng tawad sa kasalanang hindi ko man ginawa. Ako naman ang may pasan. Tinakawan ng ama ko ang pamilya ng dati niyang matalik na kaibigan. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit gusto ko silang tulungan noon. Gusto kong itama ang lahat ng maling iniwan ng tatay ko. Hindi ko akalaing may ganito pala kabigat na nakiraan ng mga pamilya natin. Patawad, Teres. Luningning, hindi ko agad nasabi sa inyo. Gusto ko munang mahanap ang medalyon bago ko aminin ang lahat eh. Tama na nga ang drama yan! Tapusin na silang lahat at kunin ang medalyon sa loob ng kuweba! Wala na akong pakialam sa medalyon ninyo! Ang gusto ko, makakain ang laman loob! Teka, hindi pwede yan, aswang! Kahit may sigalot ang samahan, buo pa rin kami! Bagwis! Samantalihin mo na to! Pawiin mo na ang mapa habang ang balagpas sila! Teres, pinapangako ko. Itatama ko ang lahat. Magbabalik sa pamilya ninyo ang tala ng liwanag at gagaling sila Ningning. May tiwala ako sa'yo, Bagwis. Mamaya na tayo mag-usap ng masinsinan. Basta, siguraduhin mo hindi mapupunta kay Mang Fernando ang mapa. Huli na ang lahat! Tumakbo na kayo! Papasok sa kuweba! Bilis! Sa kabila ng tensyon sa pagitan namin ng magkapatid, nanaig pa rin ang pagkakaisa. Hindi ko hahayaan ang kasalanan ng ama ko
ang maging dahilan ng pagkatalo namin. Kailangan kong mabawi ang mapa at mahanap ang tala ng liwanag. Hindi lang para sa kayamanan, kundi para maibalik ang dangal ng pamilya ko at para sa paggaling ni Ningning. Mang Fernando! Hindi ka makakatakas sa loob ng kuweba. Bitag ang kuwebang yan para sa mga katulad mo! Bitag man o hindi, sa akin ang medalyon! Kayong lahat! Pigilan niyo sila! Itong para sa inyo! Akala ba ninyo, ganun lang kadali kaming mapapagod? Kahit umabot pa ito sa ilang yugto, lalaban pa rin kami! Teres, tulungan mo ako. Kailangan natin pigilan ang aswang bago pa siya makapasok. Hawakan mo ang kamay ko, Ate Luningning. Gamitin natin ang liwanag ng sulo para itaboy siya. Nakakasilaw! Ilayo ninyo ang mga apoy na yan! Kung ayaw ninyo pagpira-pirasuhin ko kayo! Mang Fernando, ibalik mo ang mapa! Wala kang alam sa tamang paggamit at... Malalaman ko ninyo kapag nasa kamay ko na. Mamatay mo na kayo! Hoy, matoto! Baka gusto mong malasahan ang sipa ng isang gutom na bayani. Sabihin mo lang, andang-anda na ako. Bayani, harangan mo ang lagusan. Huwag mo ngayaan may sara yan. Nagkagulo ang lahat sa bukana ng kuweba dahil sa alikabok at usok mula sa mga sulo. Lalo kaming nahirapan na makapasok. Pero sa gitna ng gulong yun, iisa lang ang nasa isip ko, ang mabawi ang mapa. Bawat hakbang ko ay pagbabayad sala at bawat saksak ng gulok ko ay para sa pag-asang mapapatawad pa ako ni Teres paglipas ng gabing ito. Baguis, lumilindol ba? Parang gumagalaw ang buong kuweba. Hindi yan lindol, Teres. Nagising ang kapangyarihang nagbabantay sa tala dahil sa masamang hangarin ni Mang Fernando. Kailangan natin makapasok. Bago kumuha ang bungad, Bagwis. Mauna ka na. Eh, sige na, mauna na kayo. Ako nang pahala sa aswang na to. Medyo nakakapagpalagay na kami ng loob sa suntukan eh. Iya! Ikaw ang una kong kakainin, matamang baboy! Ay, grabe ka namang mangisulto dyan ha. Akala mo naman napakakisig mo. Ang pangit-pangit po ang aswang to eh. Maglaban na lang tayo. Nahanap ka na. Ang tala ng liwanag. Akin na ang kapagyarihan ng medalyong ko! Hindi para sa iyan, Mang Fernando! Teres, maganda ka. Papasok na tayo! Hindi ka ako malalampasan! Akin ang teritoryong ito! Nakakasilaw ang liwanag na nanggagaling sa loob. Baguis, tasan ka? Hindi ko na makita ang paligid. Narito lang ako. Itatama natin ang lahat ng pagkakamali ng aming pamilya, Teres. Ipinapangako ko yon. Sa wakas, ang tala. Matatapos na rin ang lahat. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa amin pagpasok sa loob ng kuweba. Doon ko nakita si Mang Fernando nakatayo sa harap ng isang antigong dambana kung saan nakalutang ang tala ng liwanag. Hindi na lang ito laban para sa asyenda, kundi para sa katarungan at sa paggaling ni Ningning. Biglang yumanig ang buong kuweba at sa lakas ng pagyanig, natabunan ng malalaking bato ang aswang. At doon na rin tuluyang nasawi. Sa wakas, nasa kamay ko ng tala ng liwanag. Wala na makakapigil sa akin para maging Panginoon ng Hacienda Silencia! Bitawan mo yung mga Fernando! Hindi para sa mga tulad mo na may masamang buti ang medalyong yan! Pag-aari yan ng pamilya ko. Isauli mo yan sa amin! Isasauli sa inyo? Hindi! Ang mundong ito ay para sa malalakas. At ngayon, ako na ang pinakamalakas! Mainit na bakal ang bagay sa'yo! Ang medalyon! Ah! Bakit nasusunog ang kamay ko? Anong ginawa mo? Hindi ka karapat-dapat sa medalyong yan, Mang Fernando! Tumutugon lang ang tala sa pusong may tunay na malasak sa lupaing ito! Ako dapat tumawag yan. Hindi para sa sarili ko, kundi para maituwid ang lahat ng pagkakamali ng ama ko noon. Baguis, anong gagawin mo? Teres, sa inyong medalyong ito,
Pero kailangan muna nating iligtas si Ningning. Hayaan mong gamitin ko muna to para sa kanya. Kung hindi rin lang mapupunta sa akin at Tala, walang sino man ang magiginapag dito! Susunugin ko kayong lahat! Hawak ko na ang tala ng liwanag at ramdam ko ang init nito sa palad ko. Hindi iyon nakakapaso. Sa halip, pag-asa ang dala nito. Nasa harap ko si Mang Fernando, sakim, at ito na ang sandali ng pagbabayad sala. Kung pwede lang sanang humingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas, ginawa ko na. Pero alam kong mas mapapatawad nila ako kung gagamitin ko ang medalyon para sa kabutihan. Kaya dahan-dahan ko itong inilapit kay Ningning. Ang init! Pero kasabay nun, nararamdaman ko ang kapayapaang matagal nang nawala sa akin. Ningning, ito na ang tala ng liwanag. Gamitin mo na ito para tuluyan na mawala ang sumpa ng pagiging kiwig sa'yo. Bagwis, maraming salamat. Iyan na lang ang natitirang paraan para tuluyan na maging tao si Ate Luningning. Teres, ang pagsasauli nito sa inyo ay pagbabalik lang ng nararapat. Pero maliligtas sila Ningning. Yun ang tunay na katarungan para sa Hacienda Silencio. Salamat, Bagwis. Sa wakas, hindi na ako mabubuhay sa takot na maging halimaw tuwing gabi. Mga baliw! Magsama-sama kayo sa loob ng kuweba! Susunugin ko basyo ninyo! Ay! Nakapapunta matandang ukluban ha! Bagwis, kailangan na natin lumabas! May dalang gasolina ang mga tawan niya! Sundan natin sila, Bagwis. Iligtas natin ang mansyong iniwan sa amin ng mga magulang namin. Yan ang mas mahalaga ngayon. Nararamdaman ko na! Nawawala na ang sumpa. Wala na ang kiwik sa loob ko. Tapos na ang pagtatago mo Ningning. Pero kailangan pa rin natin pigilan si Mang Fernando bago pa niya tuluyang tupukin ang masyon ninyo. Ibinigay ko ang medalyon kay Ningning at sa sandaling iyon, nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Ang tala ng liwanag ay hindi lang basta antigong bagay. Naging simbolo na ito ng lahat ng sakripisyo namin. Habang nagliliwanag ang buong kuweba, naramdaman kong nagsisimula na ang tunay na pagbabago. Pero hindi pa tapos ang panganib, kaya mabilis kaming tumakbo hanggang makarating sa loob ng mansyon. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng amoy ng gasolina sa paligid. Kung hindi mapupunta sa akin ang asyenda, wala nang iba pang magmamay-ari nito. Magiging abo kayo lahat! Huwag ninyo sindihan! Laban! Ang bilis kumalat ng apoy! Bagwis, kailangan na natin makalabas! Hindi ako sobrang kapal ng usok. Mga Fernando, tigilan mo na to! Wala na ang sumpa! Hindi na ako aswang! Tapos na ang laban! Ngayon pa lang nagsisimula ang piano sa buhay ninyo! Hahayaan ko kayong balik yun sa loob ng sarili ninyong tahanan! Bayani, kailangan natin makalabas dito. Nagliliyab na rin ang pangunahing pinto. Teka, yung lumang tangke ng tubig sa likod. Kapag napabagsak natin yun, maapula ka po sa kusina. Gagawin na natin yung Bayani. Tris, tulungan mo sila Ningning ha. Huwag kayong bibito sa isa't isa. Walang makakalabas sa inyo ng buhay! Ang buong mansyon ang magiging limpigan ninyo! Manood ka na lang, matanda! Gagamitin ko ang bigat ng mga nagbabagsakang kahoy para maitumba ang tangke! Kulay kahil ang langit sa tindi ng apoy na pinakawalan ni Mang Fernando. Ang usok ay tila mga kamay na sumasakal sa mga baga namin. Pero sa gitna ng kaguluhan, si Bayani ang nakaisip ng paraan para mapabagsak ang tangke ng tubig. Patunay na ang swerte niya hindi lang biro. Bagwis, tulungan mo ako! Hilahin natin ang kadenang to para pabigay ang pundasyon ng tangke! Sige, sa bilang ng 3. Sabay natin kilain. 1, 2, 3! Ayan! Yun ang tawag sa biglaang paliguan para sa naglalagablab na damdamin! Napatay rin ang apoy. Salamat sa inyo, Bayani.
Akala ko magiging uling na tayo rito eh. Ang tubig. Gumawa yan ng daan para makalabas tayo sa mansyon. Paano? Paano niyo nagawa yun? Dapat patay na kayo ah! Tapos ang pananakot mo, Mang Fernando. Patay na ang apoy. At wala na rin sa iyo ang medalyon. Ano ka ngayon, Mang Fernando? Gusto mo pa ba ng isa pang laban, ha? Eh baka mas kailangan mo ng mga tagapuksa ng apoy kaysa aswang ngayon, ha? Isusuko ka namin sa mga otoridad. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Lalo na kay Ate Luningning. Yan ang nararapat sa kanya. Tignan ninyo ang mansyon. Mabuti lang at nahagapan pa. Ang mahalaga ngayon, ligtas tayong lahat. Dahil sa pagtutulungan namin at sa lakas ni Bayani, nagapi namin ang apoy. Nakatayo kami sa gitna ng usok at tubig. Basang-basa, pero buhay. Maaaring maitayo pang muli ang mansyon pero ang pagkakaibigan namin mas tumibay dahil sa lahat ng nangyari. Ilang sandali pa, dumating na rin ang mga bumbero at pulis. Teres, ito na ang tala. Ibinibigay na ito ni Lalingning sa inyo, ang pamana ng inyong mga magulang. Salamat, Bagwis. At salamat din dahil pinili mong gawin ang tama kaysa magpadala sa kasakman. Malaya na ako. Hindi na ako mabubuhay sa takot na baka magbago na naman ako ng anyo tuwing gabi. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Pwede na ba tayong kumain, ha? Pakiramdam ko kasi, mas marami pa akong nalanghap na usok kaysa nakain na kanin ngayong gabi. Ay, hindi ka na talaga nagbago, Bayani. Pagkain pa rin ang nauuna sa isip mo. Pero tama ka. Kailangan nating magdiwang dahil sa bagong simula ng Hacienda Silencio. Bagwis, ikaw ang nagligtas sa amin. Lalo na sa ginawa mong sakripisyo para gumaling ang ate ko. Kaya, pinapatawad ko na ang ama mo. Siguro, may dahilan din kung bakit kailangan nating pagdaanan ng lahat ng ito. Ang lupaing ito ang magiging saksi sa bago nating pangako. Wala nang aswang, wala nang takot. Pagkakaisa na lang para sa lahat. Itatayo natin muli ang mansyon ninyo. Sa pagkakataong to, wala nang lihim na nakabaon dito. Uy, tara na! Mauna na ako sa bayan. Baka maubusan tayo ng mainit na pandesal eh. Salamat sa inyong lahat ha. Sisikat na ang bagong araw at maya-maya lang, liliwanag na rin ang buong paligid. Habang pinapanood naming inaaresto si Mang Fernando, isang panibagong umaga ang sumalubong sa amin. Nasa kamay na ni Teres ang tala ng liwanag. Napawi na ang sumpa ni Luningning at sa wakas, nakatagpo na rin ako ng kapayapaan. Mahaba pa ang landas na tatahakin namin para maayos ang lahat. Pero hindi kami susuko. Noong araw ding yun, dinala namin si Luningning kay Lola Liwanag para magamot ang sugat niya. Pero bigla siyang hinimatay at unti-unting nagkulay itim ang bahaging tinamaan ng buntot ng pagi. Lola Liwanag, tulungan niyo ako. Si Luningning, tinamaan siya ng tinik ng buntot ng pagi. Ayos siya rito sa papag. Nararamdaman ko ang lason. Unti-unti nitong inuubos ang natitira niyang lakas. Lola, eto na po ang tala ng liwanag. Nakuha po namin ito sa loob ng kuweba. Ang medalyon ng inyong mga ninuno. Akala ko, hindi ko na yan muling makikita habang nabubuhay ako. Kaya po ba niyang alisin ang lason? Hindi na maganda ang kulay ni Luningning, Lola eh. Bagwis, ang sakit na. Parang nagliliyab ang loob ng mga ugat ko. Kumapit ka lang, Luningning. Narito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Pagwis, hindi pangkaraniwang bato medalyong yan. Sinisip-sip itong dungis ng yanggaw. Pero mangyayari lamang yon kung ang maghahandog nito ay handang magsakripisyo. Lola, ako na ang magsasakripisyo. Para ito sa pagtutuwid ng pagkakamali ng aming pamilya at ng pamilya ni Bagwis. Tulungan niyo kami, Teres. Para sa kaligtasan ni Luningning at ng Hacienda Silencio. Nag-alala si Teres para sa kapatid niya.
Ganoon din kami ni Bayani. Habang nagpapakulo si Lola Liwanag ng mga halamang gamot, napansin ko ang medalyon sa kamay niya. Isang antigong hiyas na parang tumitibok sa kabila ng lahat. Naramdaman kong gagaling pa si Luningning. Sa liwanag ng buwan at sa init ng araw, luminis ang dugo at mapawi ang pait ng nakaraan. Luningning, hawakan mo ang kamay ko. Hayaan mong dumali sa iyo ang lakas ko. Nararamdaman ko. Parang may lumalabas sa katawan ko. Ituwid mo na ang lahat. Tala ng liwanag. Pagalingin mo na siya, Diyos ko. Tignan ninyo ang medalyon! Nagbabago ang kulay! Umiitim ang kalooban nito! Huwag kang bibitiw. Sinisip-sip na ng medalyon ang laso ng Yanggaw mula sa dugo niya. Hindi ako bibitiw, Luningning. Labanan mo yan. Kunti na lang. Matatapos na ang panggagamot. Patawad sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo, Ate Luningning. Ngayon, tuluyan ka ng malaya. Matapos ang sigaw ni Luningning, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin. At ang mata niyang dati may bahid ng dilim at bangis, malinaw na ngayon, parang tubig sa sapa. Tuluyan na nga siyang gumaling. Kinabukasan, nagising kaming masaya sa loob ng kanilang mansyon. Sisikat ang araw. Unang umaga mo ito na hindi mo na kailangan magtago, Luningning. Parang panaginip lang ang lahat. Pakiramdam ko, ngayon lang talaga ako muling nabuhay. Bagwis, itago mo na medalyon. Ikaw ang nakahanap niyan, kaya ikaw ang dapat na magpasya kung saan yan ilalagay. Hindi, Therese. Sa inyong medalyong yan, itago mo yan bilang paalala na ang pamilya ninyo ang tunay ng tagapag-ingat ng liwanag. Sige, itatago ko ito sa mansyon bilang sagisag ng bago naming simula. Oh, ano na yan? Tapos ang mission natin. Pwede na ba ako mag-apply na bantay na mansyon ninyo? Hindi ka bagay maging bantay. Mas bagay kang tagaluto, Bayani. Tanggap ka na agad. Maraming salamat sa tulong ninyong lahat, ha? Muling sisigla ang asyenda. Lalago ulit ang mga pananim dahil wala ng takot sa puso ng mga tao. At sisiguraduhin nating wala nang katulad ni Mang Fernando ang sisira sa kapayapaan natin. Bagong kabanata ito para sa ating lahat. Salamat po, Lola Liwanag. Nasa veranda kami at sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Parang kasabay ng pag-angat ng itim na usok mula sa medalyon, ang pagkawala ng lahat ng sugat, puyat at takot na pinagdaanan namin. Tumingin ako kina Therese at Luningning at doon ko naunawaan na ang misyon ko ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng kayamanan, kundi sa paghahanap ng paraan para buuin muli ang mga pusong winasak ng nakaraan. Oh, bilisan na natin magkape. Marami pa tayong kailangan linisin at ayusin dito sa mansyon ninyo, Therese. Basta ang almusal ko, dudublihin ninyo ha. Dapat pangbayani ang handa. Bagwis, ano nang balak mo ngayon? Mananatili ba kayo dito sa Sieda Silencio? Kung papayag kayo na manatili kami dito, Luningning, wala naman akong tutol dun. Kasama ninyo, babantayan namin ang katahimikan ng lugar na to. Magtutulungan tayo, Bagwis. Tsaka, malugod kayong tinatanggap dito sa mansyon namin. Oo nga, mas mabuti pang dito na lang kayo. Utang ko sa inyo ang kalayaan ko. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Hoy! Takbuhan tayo hanggang tarangkano. Ang mahuli, siya ang maghugas sa mga pinggan. At sirao naman taraya ka talaga, Bayani. O sige na, takbo! Patnubayan kayo ng liwanag, mga anak. Ang bukas ay sa inyo na. Hoy, sandali! Huwag niyo umiwan dito, ano ba? Nagtakbuhan kami papunta sa gate ng mansyon. Parang mga batang biglang nawalan ng lahat ng iniintinding problema. Sa bawat takbang, ramdam ko ang lambot ng lupa at ang sariwang hangin. Mga bagay na dati hindi ko mapansin dahil sa takot.
Hindi na pugad ng aswang at lihim ang hasyenda, kundi isang tahanan na. Maliwanag na ulit ang mundo at kasama ang mga kaibigan ko. Handa na akong harapin ang anumang bukas. Isang araw, nagpunta kami sa malawak nilang lupain para kamustahin ang ani. Tingnan mo ang paligid, Triso. Ang ganda na ng takbo ng Hacienda Silencio ngayon. Totoo yan, Bagwis. At wala na ring tulad ni Mang Fernando na sakim sa kayamanan. Balita ko, nakakulong na siya sa bayan. At wala nang nangangahas na kumampi sa kanya. Ay, Buti nga sa kanya. Doon siya manggulo sa kulungan. Para siya naman ang mapuruhan. Basta wag lang siya magpakita ulit sa teritoryo natin, syempre. mabuti na lang talaga at hindi ka naging aswang bayani. Baka ikaw pa nga ang unang palayasin dito eh. Uy, subukang to. Mas bagay ako maging pita sa pelikula kaysa maging aswang, no? Hindi ko akalaing darating ang araw na magigising ako nang hindi na natatakot sa sarili ko. Na baka maging halimaw na naman ako. Karapat-dapat ka sa kapayapaang ito, Ate Luningning. Ikaw ang puso ng asyenda na to. At ikaw naman ang liwanag ng buhay ko, Therese. Yun na naman sila, oh. Masyado na matamis ang hangin dito, no? Baka lang kami ng mga pananim natin. Mabilis na lumipas ang isang taon mula ng gabing nakuha namin ang tala ng liwanag. Ang Hacienda Silencio, na minsan nabalot ng takot at misteryo, ay naging simbolo na ng kasaganaan ngayon. Si Mang Fernando ay isa na lamang masamang alaala na unti-unting nilimot ng panahon. Sa bawat pagsikat ng araw, dama ko ang pasasalamat sa pagkakataong maitama ang lahat. At sa paglipas ng panahon, mas lalo kaming naging malapit ni Therese. Ngayon, handa na akong ipagtapat sa kanya ang pagmamahal ko. Therese, naalala mo ba nung sinabi kong itatama ko ang lahat ng pagkakamali ng pamilya ko? Oo naman. At higit pa nga sa inaasahan kong ginawa mo, Bagwis. Ngayong matapos na ang lahat, may gusto lang sana akong itanong. Pwede ba na tayo naman ang sumulat ng sarili nating kwento? Ang tagal mo rin, ano? Ang akala ko, kailangan ko pang lumaban ulit sa kuweba bago mo sabihin yan sa akin. Diba, sinasagot ka na yan, Bagwis. Huwag ka na magpakatorpe. Yakapin mo na. Bayani! Kanina ka pa ba nakikinig dyan? Hindi ko naman sinasadyang makinig, no? Napakalakas lang talaga eh. Hanggang kusina, ginigang tibok ng puso mo eh. Hayaan mo na siya, Bayani. Karapat-dapat sila sa sandaling to matapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Oo, Bagwis. Sa hirap at ginhawa, wala ng lihim na makapaghihiwalay sa atin. Pinapangako ko, Therese. Ikaw at ang asyenda, ang mga kayamanan hindi ko aagawin, kundi iingatan ko habang buhay. Sa ilalim ng punong balete, kung saan kami minsang nagtago, doon namulaklak ang bago naming pag-ibig. Si Therese ang naging sandigan ko sa bawat pagsubok. At sa wakas, ang mga pamilya namin ay pinag-isa na, hindi ng kasalanan, kundi ng tapat na sumpaan. Doon ko rin naunawaan na ang tunay na treasure ay pag-ibig. Si Bayani naman, siya na ang tagaluto ng mansyon. At oo, baka nga talaga ang karne noong una naming kinain, hindi tao. Si Bayani na ngayon ang executive chief ng mansyon, gaya ng talas ng diskarte niya noong gabi ng sunog. Ganoon din siya kahusay sa kusina. Sa bawat halakak niya at sarap ng luto, unti-unting nabura ang pait sa hasyenda. Kinagabihan, pinagbasdan namin ang buwan ng walang kaba. Si Luningning ay naging huwarang pinuno, minahal na mga magsasaka. Ang dating niyang sumpa, isa na lang kwento ng tagumpay laban sa dilim. Nagkatinginan kami ni Therese, masaya at malaya na rin sa wakas. Handa ka na ba sa susunod nating pakikipagsapalaran? Basta't kasama kita, kahit saan pa yan, Bagwis, sasama ako sa'yo. Hoy, tama na nga yung bulungan ninyong dalawa dyan. Baka lumamig na tong niluto kong kakanin eh. Tara na, Bagwis. Therese, hinihintay na tayo ng masarap na kakanin, no?
Ay, mabubusog na naman ako nito. Oras na para kumain. Ang huling makakarating sa mesa, siya ang aswang. Uy, sandali! Pandaraya ka talaga, Bayani! Hahabulin namin kayo! Ito ang buhay na pinangarap ko. At kayo ang tumupad nun. Sa gitna ng tawanan at pagmamahalan, dumaan kami sa lungkot, galit at pagkakaunawaan. Pero sa paglipas ng panahon, ang Hacienda Silencio ay hindi na naging pugad ng takot, kundi liwanag para sa lahat. Doon ko natutunan na ang tunay na lakas ay wala sa gulok o bilis ng paa, kundi sa tapang na itama ang mali at magmahal sa gitna ng panganib. Ako si Bagwis at ito ang aking kwento. Alright, sa ending na to, napaka-satisfying lang kasi hindi siya natapos sa simpleng talo lang yung kontrabida tapos na. Kasi may inayos pa talaga silang mali. Yung tala ng liwanag, yung sumpa ni Luningning, pati yung bigat ng kasalanan na iwan ng pamilya ni Bagwis. After ng lahat ng nangyari sa Hacienda, parang deserve naman nilang magkaroon ng mas tahimik na buhay. Ang cute pa rin na after 1 year, si Bagwis pa rin pala yung medyo hirap umamin. Tapos si Bayani nandyan pa rin para manggulo sa moment. O mga kayanggaw, kayo ba? Mas na-touch ba kayo sa paggaling ni Luningning o sa ending ni na Bagwis at Teres? Comment nyo nga yan. Ako po pala si Senyor. At kung nagustuhan nyo to, i-like nyo na rin bago kayo lumipat sa susunod na kwento dito lang sa Senyor Kwentong Aswang.